Isang OFW sa Riyadh, Saudi Arabia naglabas ng saloobin tungkol sa kanyang kasamahan sa trabaho. Dahil inaasa daw sa kanya ang lahat ng responsibilidad o mga trabaho sa bahay at gusto pa daw ng kasama niya na pagsilbihan niya ito o bigyan ng pagkain. At ang masakit pa daw dito na kapag nagsusumbong yung katulong na yon sa kanyang amo na hindi naman niya employer, ay kinakampihan pa nila ito. Hi guys, kita niyo yan? Yan ang ayaw na kong makasama sa loob ng bahay. Katulong yan ng anak ng amo ko. Yan na yung nag-chat ako doon kay pulis na kung hindi niya kami pwedeng paghiwalayin, bilihan niya na ako ng ticket kahit bukas. Hindi ako natatakot na umuwi kahit bukas. Sabi ko, pumunta ako dito ng Saudi, wala akong pera. Uuwi ako ng walang pera, hindi ako natatakot. Kisa yung makasama ko ito. Araw-araw kami nag-ahaway niya. Wala ka naman sinasabi na ano sa kanya, kundi sinasabihan mo lang naman siya na tulungan ako. Hindi pwedeng hindi niya ako tulungan. 4 yung mga bata na alaga niya. Yung isa lang yung alagain, yung 1 taon. Yung 3, hindi na yun alagain. Ako nga gumagawa ng almusal nun na dapat siya ang gumagawa dahil siya ang katulong. Yung amo niya, plus siya. Diba? Yung amo ko, isa lang. Isa lang yung intindihin ko. Pag nandito kami nagsama, akin lahat ang trabaho. Magsimula sa umaga, gigising ako ng 9:30. Maliligo na ako. Yan. Patayin ko yung aircon. Kapag patay pa lang ng aircon, mag-aaway na kami. Ayaw niya nang pinapatay ang aircon, di raw siya sanay. Yabang din Sabi ko aircon doon sa kanila. Samantalang kung tutuusin, parang dito na lang rin niya nakatikim ng aircon katulad ko. Patay. Kasi siyempre, patayin ko yung aircon, bagong ligo ako. Hindi yan gigising. Gagawa na ako ng gawa, lilinis na ako doon sa sala, sa Majilis, at saka sa Migalat. Linisin ko na yan. Kasi dito lahat nag-aalmusal yung mga anak na matanda. Riyadh ito Tapos, hindi yan babangon. Tulog lang yan. Kahit yung amo niya wala rin pakialam. Kaya yung amo niya at saka ako, magkaaway din. Lagi kami nagsasagutan dalawa. Ngayon, gigising siya ng 11:30. Pagising niya ng 11:30, papasok ng CR. Pagpasok niya ng CR, ang tagal-tagal niya sa CR. Paglabas, hindi rin naligo. Tapos paglabas nun, magdadasal. O, diba, 12 yung adan. Dadasal siya. Matatapos yun, alauna pasado. Yung alaga niya, yung 1 taon, lakad na ng lakad dito, nakakabasag na ng plato. Kasi wala nga nagabantay. Wala nga namang bantayan ko. Ang dami-dami ko ng trabaho. Ngayon, magsusumbong pa yan na hindi ko raw pinakain. Hindi pinakain, bakit? Anytime naman, pwede naman mag-open ng rep. Hindi naman yan pinagbabawalan at hindi naman pinagdadamot dito yung pagkain. Alam nga namang ako pang magsilbi sa kanya, no? Kaya, ang ano ko lang doon, kinakampihan siya ng amo niya. Piso daw baguhan, piso daw hindi marunong umintindi ng Arabic. Lalo ako nagalit, bakit? Si Mary, isang buwan lang yung pagitan nila. Si Mary baguhan din, di rin marunong mag-Arabic yun. Nagme-message lang sa akin, te, ano yung ibig sabihin ng ganito, te? May sinabi si amo, hindi ko naintindihan. Minsan nag-ayak si Mary. Minsan sinasabihan daw siya ng ras mafimukan. Ate, ano yung mafimukan? Ras mafimukan. Nagaganyan siya. Kapag binanggit ko kay Mary kung ano yun, naluluha na lang si Mary. Tapos ito kakampihan niya kasi madasalin. Nandoon na tayo. Lahat naman tayo nagdadasal din naman ako. Bakit? Hindi ba ako nagdadasal? Pero hindi naman ganun kahaba. Bakit? Dasal ba yung pinunta niya dito? Isipin mo, 12:00 adan. 1 oras mahigit yung dasal niya. Pagdating ng 3:30, adan uli. Wala na siyang nagawa. 5:00, 6:00, 5:30, pa 6:00, adan uli. Tapos 8:00, adan uli. Grabe. Ano yan? Dasal lang yung pinunta niya dito?
Ang ginawa ko, nag-message ako kay police kasi ayaw nilang aksyonan eh. Kasi isipin mo, sa akin ipaturo. Yan, hindi nga kami nagkakaintindihan sa Arabic at saka sa English. Ang sinasabi niya sa akin, puro salita nila. Paano nga kami magkaintindihan? So ang ginawa ko, minessage ko si police. Sabi ko, gawa mo ito ng paraan. Kung hindi mo kami pwedeng paghiwalayin, bilihan mo ako ng ticket, uwi na lang ako bukas kaysa magkasama ito. Yun, umuwi sila ng alas 3 ng madaling araw. Umuwi. Ano yan, war kami ng amo niya. Wala akong pakialam sa amo niya kasi wala naman akong responsibilidad sa kanila. Swerte ng amo niya pagdating dito. Lahat ng trabaho akin. Swerte ng amo niya, ng katulong niya. Disweldo, pero parang doon niya. Hindi isa lang yung amo ko, nanay lang nila. Pasalamat nga sila, kasama na sila sa nilulutuan ko. Ang akin lang, tulungan ako. Sa dami na nung nakasama ko dito, ito lang. Ang hindi ko makakasundo kahit kailan. Hihingi yan ng sorry. Bukas gagawin niya uli. Hihingi uli ng sorry. Bukas, lagi siyang galit. Sabi nga ng amo niya, Ruth, may problema kasi yan sa kanila. May problema din ako sa amin. Pero yung trabaho ko, ginagampanan ko. Pare-pares kaming may problema. Huwag niyan sabihin na may problema. Yung babae dito, mga anak nila nanay, kahit yung nanay ko, abnormal mga pag-iisip sa totoo lang. Kahit si Sakia, sabi niya, alam nila Ruth na Uganda ako. Duruin mo, dadala ng katulong dito, Ethiopia. Magkaiba kami ng lingwahe. Tapos hindi siya marunong mag-Arabic, ako ganun din. Tapos English lang ako, konti. Tapos siya, wala. Salita siya ng salita ng Ethiopia, paano kami magkaintindihan? Mga siraulo talaga itong mga amo natin, no? Yun, kaya sabi ko nga kay Sakia, now you know, you understand what I feel before to Pros. Kasi may nakasama akong si Pros na Uganda na ganun din. Sabi niya, now I feel you wrote. Ang hirap makasama, sa totoo lang. Hindi na yan bago. 9 months? 3 months lang ang bago. 9 months, hindi na yan bago. Kasalanan ng amo niya yan, binibibi nila. Di ba? Dapat turuan nila. Ako, yung bahay ko napakalaki. Yung bahay nila, apartment lang. Maliit lang yung gagawin. Tapos, iiwan sa akin palagi. Ayaw ko yan. Dito sa amin ay 4 ang Pinay dito. Pang-5 ako as caregiver ng alaga ko. Kapag kailangan magdagdag ng katulong ng mga amo namin, lalo kapag may nanganganak, tinatanong kami kung gusto daw namin ng ibang lahi. Ang sinasabi agad ng mga kasama ko ay ayaw nila. At kapag mga Pilipina naman na mga baguhan dito at tatamad-tamad, ay kinakausap na namin agad na kung ayaw mo or labag sa loob mo magtrabaho, ay magsabi ka lang dahil automatic ka namang pwedeng pauwiin sa Pilipinas. Pero so far naman ay 5 kami dito at lahat kami ay mga Pilipino. Pero magkakasundo naman lahat kahit iba't ibang lugar sa Pilipinas ang mga pinanggalingan namin. At ang pinakamatagal na dito ay 32 years na. Meaning niyan ay mabait ang aming employer. Pero kahit mabait ang aming employer, kung ganyan naman sa video ang kasamahan nyo, mas maigi na ibalik na lang yan kung saan bansa siya nanggaling kaysa umabot pa na magkasakitan at may masamang mangyari.